pinaghihiyan ko na po. Di na po ako magdaramdam kay Mama dahil alam niya kung ano mas mabuti sa akin. Ang dami po palang nakapaloob sa pagdedesisyon. At kahit bata pa po kami, pwede na kaming makibahagi dito. Dahil isa nga yan sa inyong karapatan. Kuya Eric, Bible story na po! Sige, upisahan natin. Kahapon ay natunghayan natin ang tungkol sa pagdating ng sangbahayan ni Jacob sa lupain ng Ehipto. Ipinasya po ni Jacob na pumunta sa Ehipto pagkatapos pong magsalita ng Panginoon sa panaginip niya. At sinalubong po ni Jose ang pagdating ng kanyang ama na si Jacob. Oo, at nag-iyakan nga si Jacob at si Jose nang sila ay magkita. At sinabi ni Jose kay Faraon na dumating ang kanyang sangbahayan. Eto, basahin natin ang nakasulat sa aklat ng Henesis sa 47:1 hanggang 10. Nang magkagayoy, pumasok si Jose at isinaysay kay Faraon at sinabi, "Ang aking ama at ang aking mga kapatid at ang kanilang mga kawan at ang kanilang mga bakahan at ang lahat nilang tinatangkilik ay dumating na mula sa lupain ng Kanaan. At narito, sila'y nasa lupain ng Gosen." At sa kaniyang mga kapatid ay nagsama siya ng 5 lalaki at mga iniharap niya kay Faraon. At sinabi ni Faraon sa kanyang mga kapatid, "Ano ang inyong hanap buhay?" At kanilang sinabi kay Faraon, "Ang iyong mga lingkod ay mga pastor, kami at gayon din ang aming mga magulang." At kanilang sinabi kay Faraon, "Upang makipamayan sa bayang ito ay naparito kami, sapagkat walang makain ng mga kawan ng iyong mga lingkod, dahil sa ang kagutom ay mahigpit sa lupain ng Kanaan. Ngayon nga ay isinasamo namin sa iyo na pahintulutan mo na ang iyong mga lingkod ay tumahan sa lupain ng Gosen." At sinalita ni Faraon kay Jose na sinasabi, "Ang iyong ama at ang iyong mga kapatid ay naparito sa iyo. Ang lupain ng Ehipto ay nasa harap mo. Sa pinakamabuti sa lupain ay patirahin mo ang iyong ama at ang iyong mga kapatid. Sa lupain ng Gosen, patirahin mo sila. At kung may nakilala kang mga matalinong lalaki sa kanila, ay papamahalain mo sa aking hayop." At ipinasok ni Jose si Jacob na kanyang ama at itinayo niya sa harap ni Faraon. At binasbasa ni Jacob si Faraon. At sinabi ni Faraon kay Jacob, "Ilan ang mga araw ng mga taon ng iyong buhay?" "Ang mga araw ng mga taon ng aking pakikipamayan ay 130 taon. Kaunti at masasama ang mga naging araw ng mga taon ng aking buhay, at hindi umabot sa mga araw ng mga taon ng buhay ng aking mga magulang sa mga araw ng kanilang pakikipamayan." At binasbasan ni Jacob si Faraon at umalis sa harap ni Faraon. Nakakatuwa naman po ang mainit na pagtanggap ni Faraon sa sangbahayan ni Jose. Ibinigay po sa kanila ni Faraon ang lupain ng Gosen na pinakamabuting lupain sa Ehipto para matirhan nila. Pero ano po ba ang sumunod na nangyari sa lupain ng Ehipto nang lumala na po ang kagutom sa kanila? Yan naman ang malalaman natin bukas kung laloobin ng Panginoon. Kaya't huwag kayong absent sa panonood ng Bible story, ha? Tayong mga bata ay may karapatan na makabahagi sa pagdedesisyon sa ating tahanan. Pwede rin pala tayong pakinggan kahit bata pa tayo. Tama, dahil sa Biblia ay may ganitong sinasabi. Basahin natin sa unang Timoteo 4:12. "Huwag hamakin ng sinuman ang iyong kabataan, kundi ikaw ay maging uliran ng mga nagsisisampalataya sa pananalita, sa pamumuhay, sa pag-ibig, sa pananampalataya, sa kalinisan."
Kayo ba ay nakaranas na maging bahagi ng pagdidesisyon sa inyong paaralan? Pinapakinggan ba ng inyong mga guro ang inyong suggestions? Bukas, kung loloobin ng Diyos, ay pag-aaralan naman natin ang tungkol sa bahagi nating mga kabataan sa decision making sa ating paaralan. Abangan nyo yan, ha? Tagulan ay dumarating, ito'y paghandaan natin. Katawan ay palakasin sa mga wastong pagkain. Kalungkutan natin ay papawiin pagkatapos ng ulan. Araw ay sa pagbuhos ng ulan, ating ngang nalalaman, sa Diyos nagmumula ang kabutihan. Pananim at kagubatan, nadidiligan, sa lupa'y nararamdaman kanya. Halina't sumuko na, magkasama tayo sa tuwina. Sa hirap at sa saya, pag-ulan may di bali na. Sa problema ay huwag na padadala, sa pagtila ng ulan, panibagong pag-asa. Sa pagbuhos ng ulan, ating ngang nalalaman, sa Diyos nagmumula ang kabutihan. Pananim at kagubatan, nadidiligan, sa lupa'y nararamdaman kanya. Pagmamahal magpakailanman. Atin niyang isipin, ulang dumarating, ay pagmamahal ng Diyos sa atin. Sa pagbuhos ng ulan, ating ngang nalalaman, sa Diyos nagmumula ang kabutihan. Pananim at kagubatan, nadidiligan, sa lupa'y nararamdaman kanya. Sa pagbuhos ng ulan, ating ngang nalalaman, sa Diyos nagmumula ang kabutihan. Pananim at kagubatan, nadidiligan, sa lupa'y nararamdaman kanya. Pagmamahal magpakailanman. Sa ulan, ating ngang nalalaman, sa Diyos nagmumula ang kabutihan. Pananim at kagubatan, nadidiligan, sa lupa'y nararamdaman kanya. Pagmamahal magpakailanman. Hanggang dito mga bata, bukas kung loloobin ng Panginoon,
Magkita-kita tayong muli dito lang sa nag-iisang Bible School on Air, ang KNC Show! The KNC Show. Will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag. The KNC Show. Will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Oo nga po, no? Hindi kung ano-ano lang na ba... Pero Kuya Eric, okay lang po kung masunod yung kahit... Bukas, kung lolobin ng Diyos, pag-aaralan naman natin ang tungkol sa partisipasyon. Hindi na po ako magdaramdam kay Mama dahil alam niya pong mabuti ako. Ay.